Natapos ang 8 taon na relasyon ni Victoria nang hindi niya inaasahan. Noong dumating naman si Marky sa buhay niya ay tila ito isang padala ng dati niyang nobyo. Matutunan niya kayang mahalin ang lalaking ito o pipiliin niyang bumalik sa kanyang nakaraan? Samahan natin si Victoria sa kanyang kwentong puno ng pag-ibig at puno ng inspirasyon. Hello Philippines and hello world! Kamusta po kayong lahat? At welcome dito sa ating channel, Bawat Buhay May Kwento. Isa na namang napakagandang love story ang aming ihahandog sa inyo ngayon mula sa panulat ni MKPA na may pamagat na Can I Learn to Love Him? I hope you don't mind if I say that I love you. Vicky, gising na, tanghali na. Sabi ng nanay ko. Hay, isang umaga na namang gigising ako na walang gana. Simula nang iwan ako ng ex ko para sa iba, ay hindi na ako ginaganahan sa paggising. Matagal na kami ni Mark. High school pa lamang ay kami na. Ang dami na naming nagawang plano para sa isa't isa. Ultimo pangalan ng magiging mga anak namin ay napag-isipan na namin. Pero sa isang iglap lamang, gumuho ang mundo ko nang malaman na isang kasinungalingan lamang pala iyon. Galing ako sa opisina. May usapan na kami ni Mark na kami ay kakain sa labas dahil 8 years anniversary namin. Hindi siya sumagot sa mga tawag at text ko. Naisip ko na baka nga nasa trabaho pa siya. Matagal akong naghintay sa restaurant na aming napag-usapan. Dumaan ang oras at wala pa siya, kaya naisipan ko na puntahan na lamang siya sa kanyang kondo. May susi naman ako kaya makakapasok ako kung wala man siya doon. Pwede akong mag-set up ng makakain namin at hihintayin ko na lamang siya na makauwi. Pagpasok ko ay nagulat ako. Kathy? Mark? Magkasama ang aking matalik na kaibigan at ang aking nobyo. Hindi lang pala sila magkasama. Sila ay magkayakap at tila naglalambingan. Kaya kong magpaliwanag. Sabi ni Mark, hindi ko na siya pinatapos at ako ay umalis na. Sasalubungin pa naman sana namin ang aming 8th anibersaryo. Hindi ko akalain na gano'n na lamang matatapos iyon. 3 buwan na ang nakalipas simula noong araw na iyon, ngunit masakit pa rin at napapaiyak pa rin ako sa tuwing maiisip ko ang kanyang pangalan. At ang isa pang pinakamasakit doon ay ang nawalan ako ng matalik na kaibigan. Napaisip nga ako, makakahanap pa kaya ako ng mas higit pa kaysa kanya? Vicky, hindi ka pa babangon diyan. Maaga pa ang pasok mo, hindi ba? Ay, oo nga pala. Tinatawag na ako ng nanay ko. Opo, mami, sabi ko. Bumangon ako at dumiretso sa banyo. Tumingin ako sa salamin at sinabi ko sa aking sarili, kaya mo to, Victoria. Naligo na ako at pagkatapos noon ay nagbihis na. Pagkatapos ko magbihis ay bumaba na ako sa hapagkainan. Good morning, Mommy, sabi ko sa nanay ko habang nakangiti. Aba, mukhang maganda ata ang gising ng anak ko ngayon ah. Hindi naman po, sadyang sa tingin ko ay tama na ang pagmumukmok. 3 buwan din kasi ako na pagkatapos kumain ay dumidiretso kaagad ako sa kwarto ko at nagkukulong. Ganun lang, paulit-ulit, ganun lang. Wala pa ring tigil sa pagtawag si Mark dito sa bahay. Sabi ni Mami. Mami, ano po ba ang sabi ko sa pagbanggit ng pangalan niya? Hay nako, si Mami talaga. Sabi ko, wag nang banggitin ang pangalan na yon kahit kailan eh. Pasensya ka na anak, alam mo namang nanghihinayang pa rin ako sa pinagsamahan ninyo eh. Halos 8 taon din yun. Akala ko nga magpapakasal na kayo eh. Unti-unti na ako nawalan ng ganang kumain dahil sa sinabing iyon ng mami ko. Mom, wala na kami. Masakit mang tanggapin pero sana bago siya nagloko, naisip niya ako. Kung talagang mahal niya ako, dapat hindi niya ginawa iyon. Masakit pa rin pala. Kahit anong sabi ko sa aking sarili na kaya ko na kapag napag-usapan, ay tila pa rin may kumukurot dito sa puso ko ng pinong-pino. Anak,
tandaan mo, andito lang si Mami ha. Wala man si Daddy mo ay gagawin ko pa rin ang lahat para hindi ka masaktan ng kung sino man. Salamat, Mami, sabi ko. Sobrang nagpapasalamat ako at hindi ako pinabayaan ni Mami. Noong mismong araw na nahuli ko si Mark ay pagka-uwi ko noon ay umiyak ako. Hindi man alam ni Mami kung anong nangyari pero alam niyang sobrang bigat nung nararamdaman ko at hinayaan niya akong umiyak ng umiyak hanggang wala na akong maiiyak. Pagkatapos kong muli narinig ang assurance ni Mami, kumain na ako at nagpaalam na. Sige po Mami, aalis na po ako. Maaga pa po kasi ako kailangan sa opisina. Pagkalabas ko ng bahay ay pumara kaagad ako ng jeepney papunta sa opisina. Pagkarating ko sa opisina ay may bumati sa akin. Hi Miss Victoria. Isang napakasiglang bati. Siya ang bago kong kaopisina. Kakasimula lamang niya noong isang buwan. Siya ay si Marky. Oo, alam ko. Sobrang hawig sa pangalan ng dati kong nobyo. Pero hindi lang sila doon magkapareho. Magkahawig din sila. Ang pormahan nila ay parang iisa at halos magkabusis pa. Hello Marky. Walang kagana-gana kong sagot. Alam ko rin na wala naman siyang kasalanan kung pinanganak man siyang parang kabiyak na bunga ni Mark. Pero hindi ko lang maiwasan hindi siya bigyang pansin dahil naalala ko talaga sa kanya ang dati kong nobyo. Kape para sa'yo, sabi ni Marky. Sorry, hindi ako umiinom ng kape. Sabi ko. Totoo naman yon dahil nangangasim ang aking sikmura once na ako ay umiinom ng kape. Tsaa? Juice? Ano ba ang gusto mo, Miss Vicky? Sabi niya na paulit-ulit habang nakangiti ng abot tenga. Alam mo kung ano ang gusto ko? Katahimikan. Sabi ko, hindi pa rin maayos ang mood ko kaya nasusungitan ko na naman siya. Pasensya na Miss Vicky, sige, alis na lang ako. Sabi ni Marky na mukhang masaya pa rin naman siya na umaalis sa desk ko. Oy, ang harsh mo naman kay Marky, binibigyan ka lang naman ng drinks. Sabi ni Sharon. Ay, ewan ko ba? Wala naman talagang masamang ginagawa sa akin si Marky, sadyang ayaw ko lang talaga sa kanya. Sabi ko. Hala, ang sakit naman noon kay Marky. Alam mo ba, ikaw lagi ang inaabangan yan. Noong nag-leave ka ng 1 linggo, lagi kanyang sinisilip dyan sa desk mo kung pumapasok ka na. Hayaan mo siya kung doon siya masaya eh. Sabi ko na lang, pasensya na talaga siya sa inasal ko sa kanya kanina, pero masakit talaga siya sa mga mata makita. Nagtrabaho na lang ako, binabad ko ang aking sarili sa pagtatrabaho noong araw na iyon hanggang sa mag-out na halos lahat. Hi Miss Victoria, nakatalikod ako pero isa lang naman ang tumatawag sa akin ng buo kong pangalan na may kasamang Miss at iyon ay si Marky. Pwede bang Vicky na lang ang itawag mo sa akin? Sabi ko. Dahil ayaw ko talagang may tumatawag sa akin ng Victoria at samahan pa ng Miss. Hindi naman kasi ako instructor sa college. Talaga, ibig sabihin nun ay close na tayo? Sabi niya. Hindi, ayaw ko lang talaga na may tumatawag sa akin ng Miss Victoria. Tila napaisip si Marky. Hay, napatitig tuloy ako sa kanya. Kamukhang kamukha talaga siya ni Mark. Miss Victoria, bakit po kayo umiiyak? Nagulat ako noong sinabi niya iyon. May luha na pala na tumulo sa pisngi ko. Wala to. Pinunasan ko ang luha ko. Umuwi ka na nga at may tatapusin pa ako. Sabi ko sa kanya, naisip ko lang saglit si Mark ay napaluha na kaagad ako. Miss Victoria, hindi pa ako uuwi, hihintayin ko na lamang po kayo. Napaharap ulit ako sa kanya. Ano? Marky, umuwi ka na. Matatagalan pa ako dito. Sabi ko. Ngunit laking gulat ko noong inilapit niya ang mukha niya sa akin. Ulitin niyo nga po ulit yun.
Sabi niya sa akin. Napakurap ang aking mga mata sa gulat sa lapit ng mukha niya sa akin. Namula na yata ako kaya lumayo ako at tumalikod. Anong uulitin ko? Tanong ko sa kanya. Hala, ano ba ito? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Napabulong akong bigla sa aking sarili. Ngayon niyo lang po kasi ako tinawag ng pangalan ko eh. Sabi niya, "Wag mo nang masyadong pagtuunan yun ng pansin. Makulit ka kasi kaya nasabi kong bigla ang pangalan mo." Tugon ko sa kanya. Ngunit napansin ko na ang bilis pa rin ng tibok ng puso ko at para bang sobrang pula ata ng mukha ko. Sige Miss Victoria, kung ayaw mo talaga ako dito, aalis na lang ako. May multo pa naman daw dito. Sabi niya, at noong akma ng aalis siya ay hinila ko ang manggas niya. Sabi ko, "Wait, dito ka muna." Sabi ko na nga ba matatakot kayo mag-isa eh. Sabi niya, "Hindi ah." Sobrang pag-deny ko pero takot kasi ako sa multo. Lalo na at naalala ko yung mga napapanood ko dati na mga horror movies. Sinamahan ako ni Marky hanggang matapos ang aking mga gawain. Hindi talaga siya umalis at binigyan niya pa ako ng maiinom. Sabi niya, cucumber lemonade daw ang tawag doon. Unang bisis ko kasi natikman ang inuming iyon. At noong matapos ko na ang aking mga gawain, "Uwi na tayo?" Sabi ko. "Sige Miss Victoria." "Hindi mo talaga ako tatawagin ng Victoria ha?" Sabi ko. "Gusto ko ako lang ang naiiba sa lahat. Gusto ko unique ang tawag ko sa'yo." Sabi niya. "Sige, ikaw ang bahala." Tugon ko naman. At noong marating namin ang ground floor, "Sige, mauna na ako ha." Sabi ko ulit at aalis na papunta ng terminal ng jeep. "Ihatid na kita." Nagulat ako noong samahan niya ako maglakad papunta sa terminal ng jeep. Ay hindi lang pala sa terminal ng jeep niya ako inihatid dahil sumakay din siya ng jeep at inihatid niya ako mismo sa bahay namin. Uy, nakakahiya naman, baka malayo pa ang bahay niyo. Sa katotohanan yan, idiyan lang naman sa tapat ang bahay ko. Ha? Magkatapat lang ang bahay natin? Bakit ngayon mo lang sinabi? Hindi ka naman nagtanong eh. Sige Miss Victoria, uwi na po ako. At tumawid na nga siya at pumasok sa bahay na iyon. Pumasok ako sa bahay namin. Saktong naghahanda na ng makakain si Mami. Mami, hello po. O hello anak, sakto kakain na tayo. Naalala ko si Mami ay palakaibigan sa mga kapitbahay kaya kinuha ko ang opportunity na itanong kung kilala niya ang katapat sa bahay namin. Hindi mo na ba naalala si Makmak? Sa bagay, bata ka pa noon. Umalis sila dati noong bata ka pa at lumipad sa Amerika. Kalaro mo ang anak nila noon na si Makmak. Ngayon umuwi na sila. Si Makmak na yun? Kilala mo pa pala si Makmak eh. Sabi ni Mami. Kaopisina ko ngayon si Makmak. Marky nga pala ang tunay niyang pangalan. Bakit nakalimutan ko? Masyado ka na kasing nilamon ng trabaho mo kaya ganyan. Hindi bali. Iimbitahin ko sila minsan para mananghalian dito sa atin. Ma'am, wag na, nakakahiya. Paano ko haharapin si Marky bukas? Matagal ko na pala siyang kaibigan at hindi ko man lang siya nakilala. Sinusungitan ko pa. Bakit mo naman siya sinusungitan? Tanong ni Mami. Sobra kasi ang pagkakahawig nila ni Marky kaya tuwing nakikita ko siya ay hindi ko magawa na hindi mainis. Okay lang yan anak, maiintindihan naman siguro yun ni Makmak. Natapos na kami kumain ni Mami at napaakyat na ako sa kwarto. Napaisip-isip ako kung paano ko haharapin si Marky bukas. At iyon na nga, sinundo niya ako sa bahay. Good morning Miss Victoria. Bati niya sa akin na abot tainga ang ngiti. Good morning Makmak. Tugon ko naman. Naalala mo na ako Vic Vic? Sa wakas, akala ko nakalimutan mo na ako eh. Tagal na nung huling kita natin pero unang kita ko pa lamang sa'yo. Alam ko na ikaw nga si Vic Vic na kababata ko.
Pasensya ka na at hindi kita nakilala kaagad ha. Kung hindi pa pinaalala ni Mami kung sino yung katapat bahay namin ay hindi ko pa naalala yung kung sino ka. Uy, pasensya na talaga sa mga pagsusungit ko. Mahabang istorya. Anong mahabang istorya? Marami tayong oras, pwedeng-pwede mong ikwento sa akin yan. Nakangiting sabi ni Makmak. Pumasok na nga tayo sa opisina. Aya ko sa kanya. Pagkapasok namin sa opisina ay inihatid niya ako sa desk ko at nagsabing, Vic, mamaya ulit ha. Sabi ni Makmak, sabay alis sa aking harapan. Oy, ano yun? Parang may namamagitan na sa inyo ah. Parang kahapon lang sobrang sinusungitan mo siya ah. Hay nako Sisi, mahabang istorya, masyadong nakakaluka ang mga naganap. Kaya pagtuunan muna natin ang ating mga trabaho bago tayo magkakwentuhan. Sa totoo lang, ayaw ko naman talaga ikwento ang iba na nakakahiyang pagkakalimot ko kaya sinabi ko na lang kay Sharon na mahabang istorya. Kaya noong araw na iyon, nagpakasubsob ako sa aking trabaho at nag-overtime ulit. Oh, cucumber lemonade. Sabi ni Marky, andito ulit siya para daw sabay uli kaming umuwi. Uwi ka na Marky, matagal pa ako dito. At bago mo sabihing may multo, hindi na ako takot sa multo. Magkalapit lang naman tayo ng bahay eh. Ayaw mo ba talaga na andito ako? Sabi ni Marky at nagulat na naman ako dahil sobrang lapit ng mukha niya sa akin. Alam mo Marky, hindi naman sa ayaw kita dito. Sadyang kailangan ko lang talaga ng full concentration sa ginagawa ko. Bakit? Nadidistract ka ba sa akin? Tanong niya sa akin. At dahil nga sa sobrang lapit ng kanyang mukha sa pagmumukha ko, ay amoy na amoy ko ang bango ng kanyang hininga. Oo, nadidistract ako sa presensya mo. Bulong ko sa aking sarili, ngunit hindi no, gusto ko lang talaga mapag-isa. Pagkukunwaring tugon ko sa kanya. Sige, ganito na lang, ikwento mo na lang kung bakit ang sungit-sungit mo sa akin. Ay naku, mahaba ang istorya at wala ako sa mood makipagkwentuhan. Sige na, Miss Victoria. Miss Victoria na naman tawag mo sa akin? Bakit? Mas gusto mo ba yung Big Vic? Nakangising tanong niya sa akin. Vicky na nga lang kasi. Gusto ko nga na naiiba ako ng tawag sa'yo, pero wag mo nga ibahin ang usapan. Bakit nga ang sungit mo sa akin? Ito na nga, sabi ko para tumigil siya. Kamukhang kamukha mo kasi yung ex ko, okay? Masaya ka na? Ganon? Ano ba ang ginawa ng ex mo para sungitan mo ako ng ganyan? Hindi nakakatawa ha? Nag-cheat lang naman siya with my best friend. Aray, ang sakit naman nun. Nawalan ka na nga ng nobyo, pati matalik na kaibigan, nawalan ka pa? Alam mo hanggang ngayon, sobrang sakit pa rin talaga ng nararamdaman ko. Naiisip ko, saan ba ako nagkulang? Minahal ko naman siya ng buong puso ko. Bakit kailangan niyang magloko? At sa best friend ko pa talaga? Hindi ko na mapigilang ang mapahagulgol. Masyadong masakit pa rin para sa akin ang mga pangyayaring iyon. Sa 3 buwan ko na pagmumukmok ay wala akong ibang inisip kung hindi iyon lamang. Paano kung ako na lang? Tila nabingi ako pagkarinig ko noong sinabing iyon ni Makmak. Ako na ang papalit sa kanya. 3 buwan na rin naman ang nakalipas, so pasok na yon sa 3 months rule. Ako na ang boyfriend mo. At pag hindi mo ako minahal sa 3 buwan na magkasama tayo, edi tapusin agad natin. It will be like nothing happened. Natamimi ako sa sinabi na iyon ni Makmak. Hindi ko maisip ang sasabihin, masyado akong nabigla sa kanyang sinabi. So, silence means yes? Tara na Vic, bukas na natin tapusin yan. Magde-date pa tayo. Hinila na ako ni Makmak at tuluyan na kaming umalis sa opisina. Saan mo gusto? Panimula niya. Gusto mo Thai, Japanese or Korean na pagkain? Dugtong niya. Kahit saan? Sabi ko na lang at
nakisakay na lang ako sa kanyang trip. Iwan ko ba sa kanya at gusto niya ata maging rebound boy, pero ini-enjoy ko na lamang ang aming date. Nag-usap kami tungkol sa mga nangyayari sa kanya sa Amerika at ako ay nakikinig lang. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 buwan ay tila naging masaya ulit ako. 1 linggo na kami ni Marky at wala akong ibang nararamdaman kung hindi masaya lang. Marky, bakit mo ito ginagawa? Ang alin? Sabi niya habang nakangiti. Nanonood kami noon ng pelikula at hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya. Yung maging rebound boy, okay ka lang ba? Gusto lang kitang makitang masaya. Sabi niya habang nakatutok pa rin sa pelikula. Pwede mo naman ako makitang masaya kahit bilang kaibigan lang ah. Gusto ko makita kang masaya na ako ang dahilan. Parang nabingi ako sa aking narinig. Paano niya nasabi yon nang walang pag-aalinlangan? Dumaan ang 1 buwan at nararamdaman ko na unti-unti na akong nahuhulog sa kanya. Masaya siyang kasama at nakakalimutan ko ang lahat ng aking problema tuwing kami ay magkasama. Marky! Sigaw ko na may tuwa noong makita ko siyang galing sa banyo, ngunit napansin kong may kakaiba at namumutla siya. Pagkalapit ko sa kanya ay parang matutumba na. Marky, okay ka lang ba? At tuluyan na nga siyang natumba. Tinawag ko ang aking mga kasamahan at dali-dali naman siyang binuhat. Dinala namin sa hospital si Marky. Huwag kang mag-alala, Vicky. Magiging okay rin itong si Mark. Sabi ng isa kong kasamahan. Maya-maya pa ay dumating na ang doktor. Sino ang kasama ng pasyente? Ako po, sabi ko. Okay naman siya as of now. Pag nagkamalay siya ay pwede na siyang umuwi, pero bago yon magsasagawa lang kami ng mga test para masigurado na okay lang talaga siya. Nabunutan ako ng tinik at nawala ang aking pag-aalala. Dahil sabi ni Doc, mukhang pagod lang daw kaya nawala ng malay si Marky. Pero lingid naman pala sa aking kaalaman, may iba na palang nararamdaman si Marky. May early stage na pala siyang cancer. Ilang araw muna ang nakalipas bago namin nalaman. Si Marky ay tila nasa napakasigla pa rin. Alam kong may nararamdaman siya pero hindi niya ito pinapahalata sa akin. Marky, uwi na tayo? Sabi ko noong nasa mall kami. Sabi niya kasi gusto niya akong ipasyal. Mamaya na, gusto pa kitang makasama. Parang nanggilid ang mga luha ko, sabi ko. Marami pa namang oras tayo magkasama eh. Gagaling ka pa, tapos pakakasal pa tayo. Talaga? Magpapakasal tayo? Gulat niyang tanong sa akin. Oo naman, mahal na kita Marky. Hindi na ako papayag na isipin mo na rebound lang kita. Alam kong ikaw ang para sa akin, kaya huwag kang susuko ha. Mahal din kita matagal na. Walang araw noong nasa Amerika ako na hindi kita naiisip. Noong nalaman ko nga na may sakit akong cancer, umuwi kagad ako para makita ka sa mga huling sandali ng buhay ko. Nagpapasalamat ako dahil hindi pa huli ang lahat. Maraming salamat sa pagmamahal na ibinigay mo sa akin. Habang buhay kita mamahalin. Para akong dinuduyan dahil napakasarap pakinggan ng mga sinabing iyon ni Marky. Kaya nga, magpagaling ka. Huwag kang magpatalo sa sakit na yan. At dahil sa tuwa na aking nararamdaman, hindi ko mapigil ang aking sarili kaya siniil ko ng halik ang kanyang mga labi. At iyon ang aming unang halik. Puno iyon ng pagmamahal na alam kong meron kami para sa isa't isa. Pagka-uwi namin, ay tila napapirmi ako sa aking kwarto. Napaisip ako, ngayon na nga lang ulit ako nagmamahal at tila gusto ka agad kunin sa akin.
Nagdasal ako ng taimtim ng gabing iyon. Hiniling ko na sana makasama ko pa ng matagal si Marky. Sana makasama ko pa siya hanggang sa pagtanda. Sana makabuo pa kami ng pamilya. Yung sobrang saya, sa sobrang pagdarasal ko ay nakatulog ako. Ang gaang-gaang ng pakiramdam ko noong ilabas ko ang lahat ng nararamdaman ko kay Lord. Nakatulog ako ng mahimbing noong gabing iyon. Sa himbinga ng aking pagkakatulog ay nanaginip ako na magkasama kami ni Marky na tumanda at nag-aalaga pa kami ng aming mga apo. Kinaumagahan, nagising ako na may ngiti sa aking mga labi. Itong araw na ito ay haharapin ko na may panibagong lakas. Bulong ko sa aking isipan at nagmamadali ng tumayo upang maghanda para pumasok sa opisina nang biglang may tumawag mula sa labas. "Vicky, please, labasin mo ako dito." Sigaw ng mula sa labas. Nabusisan ko kung sino ang nagmamay-ari ng tinig at hindi nga ako nagkamali, ito nga ay si Mark. Dali-dali akong lumabas ng bahay. Pinapasok ko siya sa loob. Baka nga ito na ang oras para tuldukan ang mga nangyari noong nakaraan. Baka oras na para bitawan ang sakit na alaalang iyon. At walang ibang daan upang gawin iyon kung hindi harapin ang katotohanan. Upang maghilom ay kailangan kong i-let go ang mapait na nakaraan. Sa wakas, Vicky, pinapasok mo rin ako sa bahay mo. Ang tagal kong inintay ang pagkakataon na ito para pakinggan mo naman ang side ko. Ano pa ba kasi ang dapat kong malaman? Tanong ko sa kanya. Walang namagitan sa amin ni Kathy. Noong nakita mo kami ay hindi yun paglalambingan. Magkayakap lang kami dahil binigyan ko siya ng words of comfort. Walang ibang ibig sabihin yun. Ipapaliwanag ko sana sa iyo ang lahat pero iniwan mo ko. Ang tagal kitang tinawagan, hindi ka sumasagot sa mga tawag at text ko. Ilang beses din ako nagpunta dito sa bahay niyo pero ayaw mo akong tanggapin. Mahal na mahal kita, Vicky. Sana huwag mo akong ipagtabuyan pa. Mahal kita, Mark, noon. Pero iba na ang panahon ngayon. Nasaktan mo ko. Noong mismong araw na iyon ay anniversary natin. Pinaghintay mo ko. Mahalaga ang araw na iyon sa atin pero ano ang inuna mo? Ang i-comfort ang best friend ko? Pinatawad na kita, Mark, pero ang sugat na iniwan mo ay naghihilom pa. Ang kailangan nito ay distansya mula sa iyo. Alam kong para sa iyo ay hindi ka nagloko. Pero para sa akin, sa oras na inilaan mo para sa ibang tao, yung nag-effort ka at inuna mo pa ang pangangailangan niya sa iyo ay isa na yung uri ng pangangaliwa. Pinatawad ko na kayo ni Kathy. Matagal na rin naman ang pagmamahalan natin at hindi yon mawawala. Pero hayaan nyo na munang maghilom. Ang mahalaga na pag-usapan na natin ang mga bagay na malabo na sa ating dalawa. Kaya Mark, oras na para pakawalan mo na rin ako. Hanggang walang nagle-let go sa ating dalawa ay hindi tayo tunay na magiging malaya. Pagkatapos kong sabihin iyon ay niyakap ko si Mark. Masarap sa pakiramdam sa tuwing nababanggit ko ang kanyang pangalan ay hindi na ako naiiyak. Salamat, Vicky. Sana ay maging magkaibigan pa rin tayo. Mahal na mahal kita at iyan ang iyong pakakatandaan. Paalam muna sa ngayon. Nagpaalam na rin ako sa kanya. Pumasok na ako sa opisina at nakita ko si Marky. Marky, Vic ko. Nakangiting tugon ni Marky sabay yakap sa akin. Sobrang saya ko noong araw na iyon dahil natapos ko ng maayos ang sa amin ni Mark at totoo na rin ang kwento ng pag-iibigan namin ni Marky. Isang linggo lamang ang nakalipas ay nakapagdesisyon kaming umpisahan na ang pagpapagamot ni Marky at gagawin ito sa Amerika. Siyempre, sumama ako sa kanya. Ang daming gabing walang tulog. Hirap si Marky sa pagtulog, lagi siyang nagsusuka dahil sa side effect ng chemotherapy. Pero ilang weeks lamang ay may sign na ng improvement. Congrats, love. Ilang months na lang makakauwi na tayo sa Pilipinas. Sabi ko sa kanya,
Hindi naman ng lagas ang buhok ni Marky. Mukha lamang siyang pagod dahil na rin siguro sa araw-araw na puyat. Medyo pumayat din siya at tila halata na nanghihina pa rin. Maraming salamat sa Diyos at epektibo lahat ng treatments. Miss ko na rin na ang mga pagkain sa Pilipinas. Lahat ng pagkain dito sa hospital ay hindi gaanong malasa. Nagawa pa rin niyang ngumiti sa kanyang sinasabi. Yan ang nagustuhan ko kay Marky. Masigla pa rin at positibo ang kanyang mode kahit anong mangyari. Tulog na love, maaga pa tayo bukas. Sabi ko sa kanya dahil gusto ko talaga siyang makapagpahinga. Lumipas ang 1 taon ng pamamalagi namin sa Amerika ay tuluyan ng gumaling si Marky at nagpasya na kaming umuwi ng Pilipinas. Ang saya ko ngayon love dahil bukod sa magaling ka na, sa wakas makakauwi na tayo. Namiss ko talaga si Mommy. Excited na akong makita ang Mommy ko. Masaya kong wika. Noong nakarating kami sa Pilipinas, love, may dadaanan lang tayo bago tayo tuluyang umuwi. Sabi ko kay Marky. Saan naman yun? Tanong niya sa akin. Basta, daan lang tayo sa bilihan ng mga bulaklak. Sagot ko sa kanya. Pagkatapos namin sa flower shop ay dumiretso kami sa espesyal na lugar. Ang lugar kung saan tahimik. Ang lugar kung saan lagi akong may kakwentuhan. Hi Dad, pasensya ka na kung hindi ako nakadalaw sa iyo ng matagal na panahon. Bungad ko sa aking ama noong marating namin ang sementeryo kung saan siya nakahimlay. Dad, si Mark nga po pala. Siya yung pinagdasal ko ng matagal kay Lord na gumaling ka agad. Sayang Daddy, hindi kayo nagkakilala ng personal. Alam niyo po, cancer-free na siya. Sana ganun din ang nangyari sa inyo kung naagapan lang sana kaagad yung sa iyo. Baka andito ka ngayon kasama naming nagsasaya. Dad, wala ka man ngayon sa tabi namin ni Mami. Nananatili ka pa rin sa puso namin. I love you so much, Daddy, at miss na talaga kita. Napaluha ako noong nakikipag-usap ako sa aking ama. Lumaban din kasi si Daddy sa sakit na cancer, kaya doble-doble ang aking pasasalamat na hindi nangyari sa pangalawang pagkakataon na matalo ng cancer ang isa pang lalaki na pinakamamahal ko. Sa totoo lang, lagi akong nagdadasal noong nasa Amerika pa kami na sana ay manalo kami sa laban na ito dahil hindi ko na talaga kakayanin kapag natalo ulit kami. Hi Tito, isa ata kayo sa tumulak sa akin para hindi magpatalo sa laban na ito eh. Sobrang nagpapasalamat po ako sa anak ninyo at hindi niya ako iniwan kahit isang saglit sa daan patungo sa inaasap naming tagumpay. At ang tagumpay ko po na ito ay tagumpay niyo rin. Tito, pwede po bang humingi ng pabor? Bigla akong napatingin kay Marky dahil sa tanong niyang iyon sa daddy ko at napansin kong may dinudukot siya sa kanyang bulsa. Noong nailabas niya iyon ay napaluha ako. Tito, pwede ko bang mahingi ang kamay ng anak niyo? Hindi ko po maipapangako na hindi siya iiyak kasi lagi ko siyang papaiyakin sa saya. Subalit ang maipapangako ko po sa inyo ay ang mamahalin ko po siya hanggang sa kaduluduluhan ng buhay ko. Hanggang nabubuhay ako ay pupunuin ko siya ng pagmamahal ko. Sana po ay payagan ninyo ako. Pagkatapos sabihin iyon ni Marky ay tumingin siya at humarap sa akin. Love, for more than a year ay hindi mo ako iniwanan. Sabi mo sa akin na ang pangarap mo ay makasama ako hanggang sa pagtanda, kaya ito na. Miss Victoria, Vic, and of course, love of my life, will you marry me? Mangiyak-ngiyak na tanong ni Marky sa akin. At syempre, isang napakalaking yes ang itinugon ko sa kanya. Dahil para sa akin, napaka-perfecto ng pagkakataon na iyon. Sa harapan ng daddy ko, sa napakaliwalas na kalangitan, ay itinanong niya sa akin ang matagal ko nang hinihintay. Bago pa daw kami pumunta ng Amerika, ay nakaprepara na daw ang singsing na iyon.
Hinihintay niya lang daw na tuluyan siyang gumaling bago niya hiningin ang aking mga kamay para maikasal. Umuwi kami na tila hindi lang welcome party ang nangyari, kung hindi engagement party na rin. Dumating na nga ang araw ng kasal. Kinakabahan ka ba, anak? Tila parang maluluha-luhang tanong ni Mami. Siyempre naman po. Oh, Mami, sabi, di ba, walang iyakan? Ang mahal ng ibinayad natin sa makeup artist eh. Paglalambing na may halong pagbibiro sa mami ko. Kung andito lang sana ang daddy mo, kami ang maghahatid sa'yo sa altar. Andiyan naman po kayo, Mami, at kailan may nandito sa puso natin ang daddy. Hindi siya nawawala, hindi ba? Salamat, anak. Hindi ko lamang mapigilan ang aking pag-iyak. Parang kailan lang ay umiiyak ka kay Mark ngayon. Sobrang saya mo na kay Mark eh. Ganon talaga siguro, Mami. Wala sa tagal ng relasyon ang kasiguraduhan ng pagiging kayo hanggang sa dulo. At alam ko po, I made the right choice. Ang saya ko ay hindi matawaran. Wala akong ibang iisipin ngayong araw na ito kung hindi ang pag-iisang dibdib namin ni Marky. Nangyari na nga ang seremonya. Dumating na sa punto ng vow. Victoria and Marky, I believe you prepared your own vows. Sabi ng pastor. Salamat po, pastor. Ito na nga po. Marky, noong una kitang nakilala, ay hindi pala iyon ang una. Matagal na pala tayong magkakilala. Inis na inis pa ako sa iyo noon. Walang araw na hindi kita sinusungitan. Subalit, simula noong araw na sinabi mo na paano kung ako na lang, ay tila may kumurot sa puso ko. Dumaan pa ang mga araw na hindi mo ako iniwan nang malaman mong may masakit akong nakaraan. Hindi ko mapigilang mahulog sa'yo. Araw-araw, inaabangan ko ang pagsundo mo sa akin sa bahay. Inaabangan ko ang mga hirit mo sa akin. Yung ngiti mo na nakakahawa. Kaya ito ngayon, magiging asawa mo na ako. I vow to always be by your side. I vow to the Lord na ikaw lang ang mamahalin ko hanggang nabubuhay ako. I vow na aalagaan kita hanggang sa pagtanda natin. Andito lang ako at susuportahan kita sa abot ng aking makakaya. I made a choice a year ago and I will never regret the choice of being by your side for this lifetime. Kahit hanggang sa susunod pang lifetime na magkakaroon tayo. I love you, Marky. Thank you, Victoria. Marky, your vows. Thank you, Pastor. Thank you, love. Sabi ni Marky sabay tingin sa akin bago niya pinagpatuloy ang kanyang vow. Noong nalaman ko ang sakit ko ay naisip ko kaagad kung paano na tayo. Hindi kita kayang iwan nang hindi ko pa naipaparamdam sa iyo ang kabuuan ng pagmamahal ko. Kaya noong nagdesisyon ka na samahan mo akong magpagamot sa Amerika, ay nagsiguro na ako na bumili ng singsing dahil alam kong gagaling ako. Sa dami ba naman ng dasal mo, alam kong makukulitan sa iyo si Lord. Hinintay ko lang talaga ang tamang pagkakataon at ang aking tuluyang pagaling. At isa pang napakagandang tamang pagkakataon dahil noong nakabalik tayo dito sa Pinas mula Amerika ay dinala mo kaagad ako sa daddy mo at doon ko napagtanto na iyon na ang tamang oras at panahon. Maaliwalas ang panahon sa harap ng tatay mo. Wala nang mas aakma pang pagkakataon. Nangako ako sa Diyos at sa daddy mo na pangangalagaan kita kaya. I vow to be your number one supporter and sasamahan kita sa bawat laban na iyong pagdadaanan. Hinding-hindi kita hahayaang mag-isa. Sasamahan kita hanggang sa pagtanda natin dahil sabi mo nga, ito ang greatest dream mo, hindi ba? So, I promise na magiging buo ang pamilya natin. Pinapangako ko na hanggat kaya ko,
Ibibigay ko lahat ng pangangailangan at gusto mo. I will be your great provider bukod kay God. Maraming salamat sa iyong pananatili sa tabi ko hanggang sa noong gumaling ako, kaya susuklian ko iyon at hindi kita iiwan hanggang sa huli. Mahal na mahal kita, Victoria ko. Buo ang tinig ngunit maluha-luha na vow ni Marky after namin isuot ang aming mga singsing. By the power vested upon me by God, you are now married. You may kiss the bride. At naghiyawan na ang mga taong naroon. Sa harap ng aming mga mahal sa buhay, naghalikan kami sa unang pagkakataon bilang husband and wife. Napakasaya noong araw na iyon. Noong reception ay nagsalita ang aming mga mahal sa buhay. Lumipas ang mga taon at nagbunga ang aming pagmamahalan. Si Amira at Jacob, sila ang aming kambal. Lumipas pa ang maraming taon, nagsitapos na sina Amira at Jacob. At nag-retire na rin kami ni Marky. Masaya kaming nakikitang unti-unting nabubuo ang mga pangarap ng aming mga anak. O, dahan-dahan lang sa paglalakad. Ang galing ng maglakad ng baby gel namin na. Sabi ni Amira. Ma, tara, dahan-dahan din sa paglalakad. Asaan ba ang papa mo? Tanong ko. Andiyan lang po yan, Mama, kasama ni Jacob siguro. Saan ba tayo pupunta at parang nagmamadali ka? Tanong ko, kasi naman ay parang tumatakbo na siya dito sa mall. Ma, andito na tayo. Pagbukas ko ng pintuan ay may bumungad sa akin. Happy anniversary, love. Wow! Gulat kong sabi. Ma, natuwa ka ba? Tanong ni Jacob. Aba, syempre. Love, pasensya ka na at iniwan kita ha. Ito kasing mga anak mo, ang daming pakulo. Nagkasiyahan kami sa araw na iyon. Andoon ang mga kamag-anak at mga kaibigan namin. Magtatatlong dekada na kaming mag-asawa ni Marky. May mga naging tampuhan, alitan, pero hindi nawawala ang paglalambingan at pagmamahalan. I hope you don't mind if I say that I love you. Sa buhay natin, bibigyan talaga tayo ng choice to hold or let go. Masasaktan ka kapag pinili mong mag-let go, ngunit mas masasaktan ka kapag nag-hold ka pa sa isang relasyon na alam mong walang maidudulot sa iyo na maganda, kundi pagdududa at hinanakit. Kahit gaano mo pa kamahal ang isang tao, when it is time to let go, you will let go. I made that choice. I choose to let go to make way for what's to come. Masaya ang naging libro namin ni Marky. Kahit na noong una ay para siyang paalala ng masakit kong nakaraan, ay tila naman napalitan ang imahe na iyon ng pure admiration and love. Hindi ko pinagsisihan na siya ang aking pinili. Dahil kahit kailan, hindi niya sinira ang aking tiwala at patuloy niyang pinapatunayan at pinapatibay ang pundasyon ng aming pagmamahalan. Kaya kung ako ay iyong tatanungin, can I learn to love him? Ang sagot ko ay, oo. Natutunan ko siyang mahalin hindi dahil siya lang ang nandiyan, kung hindi pinili niya akong samahan sa lahat ng pagsubok na aking hinaharap. Maraming salamat, Marky. Hindi pa tapos ang istorya ng ating pagmamahalan. Marami pang darating sa atin at alam kong hindi mo ako iiwan. I love you, my Mac-Mac. I hope you don't mind if I say that I love you.
Wow, sana po may natutunan tayo sa napakagandang love story na ito. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating channel na ito. At doon po sa mga bagong nakapakinig at masugid na tagapakinig na hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo, like at share na rin po. At pakihit na rin ang bell button para maging updated po tayo sa ating mga new uploads. Tandaan po natin, bawat buhay may kwento. At ito ang kwento ng buhay ni Marky at Victoria. Hanggang sa muli nating kwentuhan. Paalam!